Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli, another night po na makakapakinig po tayo ng salita ng Diyos. At the same time, makakapagpahinga na rin po. At bago po ang lahat, ay manalangin po muna tayo. Let's pray. Yes, Heavenly Father, we thank you po sa another night na mapagbubulay-bulayan po namin ang iyong salita. And ihanda mo po ang bawat anak mo, bawat lingkod mo na makikinig ng iyong salita. Ihanda mo po yung mga puso po namin. And we pray, O God, na ikaw na po siyang manguna sa gabing ito. Thank you. In Jesus' name, amen and amen. Ayun po. Ang pag-uusapan po natin sa gabing ito, alam ko po na marami na po sa atin ang nakakaalam nito. At marami rin po sa atin na siguro na devotion na rin po ito, narinig na po sa mga exhortation, sa preaching. Ayun po. At ang kwento po ito po yung time na tinawag po ni Lord si Moises para ilabas yung mga Israelites sa Egypt. And ang text po natin ay mababasa po sa Exodus chapter 3 to 4. At pinamagatan ko po itong Save to Save Others. #one more for Jesus. Amen and amen. Ayun po. Sabi po dito, that time God spoke to Moses in a burning bush and called upon him to save the Israel from the bondage of Egypt. And like Moses, God commanded us to go and preach the gospel to others. But sometimes marami tayong mga excuses. Amen. Nung time na tinawag ni Lord si Moises, sinabi sa kanya ni Lord na nakita ko ang paghihirap ng aking mga mamamayan sa Ehipto. Narinig ko ang paghingi nila ng tulong dahil sa sobrang pagmamalupit ng mga namamahala sa kanila at naaawa ako sa kanila dahil sa kanilang mga paghihirap. And sabi po sa verse 8, so I have come down to rescue them from the hands of Egyptians and bring them up out of that land. Amen. And ang gusto pong sabihin ni Lord kay Moises dito is, alam ko ang nangyayari, kontrolado ko ang lahat. And God telling us na alam niya ang lahat sa'yo. God knows your situation, God knows your struggle, God knows what is happening sa paligid mo. Amen. Alam niya pati bilang ng buhok mo, alam niya. Alam niya rin kung kaya mo or hindi yung isang bagay. And siguro ng time na sinasabi po ito ni Lord kay Moises, siguro si Moises sobrang excited siya na sabi niya, siguro napasabi pa siya na, yes Lord. Amen. But in verse 10, makikita po natin, sabi po dito, so now, go, I am sending you to Pharaoh to bring my people, the Israelites, out of Egypt. So, nung sinasabi po to ni Lord kay Moises, siguro na nahimik siya, kinabahan, parang gano'n. And, siguro napasabi siya na, oops, teka lang Lord, hindi naman ganyan yung napagkasunduan natin. Teka lang Lord, hindi ganyan yung napag-usapan natin. At doon na po nag-start na magkaroon po ng mga excuses si Moises. Una pong excuse niya is, sino po ako para humarap sa Paraon at ilabas ang bayang Israel mula sa Ehipto? Pupunta ako sa mga Israel at sasabihin sa kanilang ako'y sinugo ng Diyos na aming ninunong, ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin? Pangatlo po, anong gagawin ko kung hindi makinig sa akin ang mga Israelita at hindi maniwalang nagpakita kayo sa akin? Pang-apat, Panginoon, sa mula't mula pa'y hindi ako mahusay magsalita. Bagamat nangusap ka na sa akin hanggang ngayon pautal-utal pa rin ako kung magsalita. At ang panglima, sabi niya, Yahweh, maaari po bang iba na lang ang inyong subuin? And makikita natin na
binigay na ni Lord yung plano niya para sa mga Israelite kay Moises. At ang plano niya ay papuntahin si Moises doon sa Egypt para makalabas yung mga Israelites sa kamay ng mga Egyptians. Amen. And basahin po natin ulit sa Exodus 3 verse 10. So now go, I am sending you to Pharaoh to bring my people, the Israelites, out of Egypt. And kung tayo kaya yun si Moises, ano kaya yung magiging response natin? Halimbawa na lang po, pinadala ka sa Manila or kahit saang lugar at para kausapin yung presidente ng Pilipinas. Amen. Ano kaya yung magiging response natin? Siguro, unang nating magiging response or magiging parang kakabahan tayo, matatakot. Kasi, di ba, presidente ng Pilipinas yun, tapos kakausapin mo. Amen. And if God's telling you something, you need to make decision. Kailangan nating mag-decision kung susunod ba tayo or hindi. Tulad ng mga Egyptians, many people need the Lord. Amen. Yung pamilya mo, yung kaibigan mo, yung relatives mo, or kahit na sino man na hindi pa nakakakilala kay Lord. Amen. Pero sino yung gagamitin ni Lord kung panay tayo? Excuse kung panay tayo. Lord, why me? Diba? Nagiging paniki tayo madalas eh. And God call us not only to come to Him, but to go for Him. Hindi ka lang tinawag para maligtas, kundi maligtas rin ang iba. Kung atin pong titignan ang buhay ni Stephen, siya po si Stephen po is a man full of faith. Amen. He is so passionate for God's word. Kaya siguro nakikita natin yung mga halimbawa na lang po yung nangyayari ngayon sa Pilipinas at sa China. Amen. Kaya nakikita natin yung mga bagay na nangyayari sa paligid natin. Hindi para manahimik tayo, kundi para may gawin tayo. Amen. And ano yung pinakauna natin pwedeng gawin is ang manalangin para sa iba. Amen. Ano man o nasaan ka man ngayon, may dahilan ang Diyos. Andyan ka kasi may gagawin ang Diyos sa buhay mo. At tulad ni Stephen at ni Queen Esther, hindi sila nanahimik. Stephen was there standing boldly in the front of the council, speaking the truth na para bang sinasabing, wala na akong pakialam, mamatay kung mamatay, basta ako, magpipreach ako. Amen. Wala akong pakialam sa mga sasabihin nyo, basta ako mabuhay o mamatay, I will still preach the gospel. Siguro that time, itong si Stephen, para siyang si Esther, na nasa harapan ng High Council. Sabi niya na, siguro sinasabi ni Stephen, tulad ni Queen Esther na, if I perish, I perish. Amen. And God save you to serve. God save you to save others. God did not save you para lang umupo ka sa Sunday. God did not save you para manahimik. Amen. Kundi niligtas ka para may gawin ka. Hindi plano ng Diyos na iligtas ka para lang ikaw lang yung maligtas, manahimik ka. Amen. Ang planong ng Diyos ay paglingkuran mo siya at paglingkuran din ang iba. Amen. Ang problema po kasi sa atin ay ang problema po is hindi yung mga aanihin kasi sobrang dami pong aanihin dyan sa paligid. Ang dami pang tao na hindi nakakakilala kay Lord. Pero ang problema po ay ang mga workers, ang mga mag-aani. Amen. Tulad ni Moises, binigyan din tayo ng mission ni Lord. Sabi po sa Matthew 28 verse 19, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. At sabi rin po sa Acts 1:8, but you will receive the power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and all Judea and Samaria, and to the ends of the earth.
Kung natatakot ka at iniisip mong hindi mo kaya ni Lord. Amen. Kung nahihirapan ka, kung tulad ka ni Moses na tulad ko rin po na nauutal-utal pa rin po sa pagsasalita, go lang. Kasi, di ba, kasi kung lagi ka na lang hihindi, paano ka lalago? Amen. Kung nahihirapan ka na dalhin sila sa church, dalhin mo yung salita ng Diyos sa kanila, sa pamamagitan ng testimony mo, sa pamamagitan ng buhay mo. So, at as a testimony lang din po, ayun po, dahil nahihirapan, sa college po talaga sobrang hirap mag-win ng souls. Kasi yung iba ang lalayo pa po ng bahay, so hindi po sila pwedeng magabihan. Yung iba po, sobrang hirap po talaga. Parang, nung time na po yun, parang sabi ko kay Lord, paano ko sila madadala sa iyo? And yun, niremind po tayo ni Lord na kung hindi mo sila madala sa church, dalhin mo yung salita ko sa kanila sa pamamagitan ng buhay mo. So, ayun po, tawag dito. Ganon din po sa family ko. Sobrang hirap din po na idalhin po sila sa church. Kaya, yun, niremind po tayo ng Lord na ipakita mo lang kung sino ako sa buhay mo. And ayun po, praise God, dahil hindi naman po talaga hindi po tayo binigo ni Lord. And sobrang daming testimony po na kahit na may mga times na hindi po tayo payagan na pumunta ng church, pero meron po yung times na sila na po yung magsasabi na dalhin mo ganito para ganito, ganyan. And praise God po sa mga testimony yun at sa ginawa ni Lord. And marami pong aanihin at naalala ko po yung sabi ni Mami dati na ang ani ay para sa mga nag-aani. Agtayo la ipapa na ani. And yun po, huwag na po natin ipagpabukas pa, huwag po natin ipasa sa iba na iwasan po natin yung mga excuses na ay siya na lang Lord kasi mas magaling siya magsalita ay siya na lang Lord kasi mas convenient sa kanila. Amen. Iwasan po natin yung ganun. Dahil po sa ating pagsunod, dun po tayo lalago. Amen. Huwag po tayong matakot as long na ang sinusunod mo ay si Lord. At ang mensahe pong ito ay urgent call for all believers. Amen. At marami po dyan sa labas, ang daming pong tao na nangangailangan ng salita ng Diyos. Ang daming tao na kailangan si Lord. Amen. And totoo po na marami pang hindi nakakakilala si Lord. At ayun po, be like Moses po na kahit hindi po niya maintindihan kung bakit siya inuutusan ni Lord, sumunod pa rin po siya. Amen. Be like Stephen na kahit kung mamatay ay magbabahagi pa rin ako ng salita ng Diyos. Ayun po, kung ano man po yung pinapagawa sa atin ng Diyos, do it to the best of your spirit power ability. Hindi mo kailangan mag-rely sa sarili mo. Rely on God. He's always been and will always be with you. So instead po na magtanong po tayo na, why me Lord? Start saying, here I am Lord, send me. Kung ano man yung, ayun po, sabi ko nga po, kung ano man po yung pinapagawa sa atin ng Diyos, go lang. Amen. Kasi, hindi ka naman ilalagay ni Lord, hindi ka naman niya ipapahama, diba? So, sumunod lang po tayo. No doubt at all. Obey God and you will see the greater things you have not seen before. We are not spectators, we are participators. At sabay-sabay po nating i-comment dyan sa comment section, one more for Jesus. Yun lamang po, to God be all the highest glory.